ng ating bansa. Yan po, ito yung nakasulat dyan. Magandang araw mga kababayan natin mula Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo. Disclaimer lamang po, ako ay hindi isang politiko. Mahilig lamang din akong makinig ng mga balita at sa pagkakataon ngayon na nalalapit na naman ang eleksyon ng 2025 o ang midterm election natin, parang hindi na mabuti kung tayo mga mamamayan ay manahimik na lamang din. Unang-una, tayo naman ang directly na naapektuhan sa kung anuman ang mga desisyon, kung anuman ang mga pagkakamali ng mga leader na itinitalaga natin. Hindi sila ang naapektuhan, tayo. Tayo ang nahihirapan, tayo yung labis na naapektuhan, tayo yung nagsasakripisyo. Sila ay nakikinabang, sila ay nagpapakayaman, at sila ay nagkakaroon ng mga kabang-kabang yaman. Ito ay dahil sa pagkakamali natin na naghalal tayo ng mga maling tao para magrepresenta ng ating karapatan bilang mga Pilipino. So, naisip ko na makabubuti para sa bawat isa sa atin na tayo ay magkaroon ng konting pake sa ginagawa ng mga politiko na inilalagay natin sa posisyon. They lord over us. Sila yung nagmamanipula na sa ating bansa. Sila na yung nagpapatakbo ng buhay natin. Sila na nagtatakda ng kung ano ang magiging kapalaran natin at ng Pilipinas. At ito ay hindi mabuti. Kung kaya naman, Patnubay TV Goes Politics, sa maliit na paraan na inaakala ko na tayo ay magkakaroon ng pagkakaisa, yung tunay na pagkakaisa, na tayo ay maliwanagan sa kung ano ang dapat nating gawin sa ating bansa, sa ating buhay. Siyempre, pagbabago ay magsisimula sa bawat isa sa atin. Magmula sa individual, sa pamilya, sa maliit na community tulad ng barangay, hanggang sa papalaki. At lahat tayo dito ay dapat na nagkakaisa, dapat na nagtutulungan. At hindi tayo dapat na pinagsasamantalahan ng mga politiko na naluluklok sa posisyon. Maliit na background lamang para doon sa partido ng Alyansang Bagong Pilipinas. Ito ay isang koalisyon ng mga pangunahing partidong pampolitiko sa Pilipinas. Kabilang dito ang Partido Federal ng Pilipinas o ang PFP at ang Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD, Nationalist People's Coalition o NPC, Nationalista Party, NP, at National Unity Party o NUP. Itinatag ang alyansang ito noong May 8, 2024 sa pamamagitan ng kasunduan sa pagitan ng PFP at Lakas CMD na nilagdaan sa Manila Polo Club sa Makati. Ang pangunahing layunin ng alyansa ay itaguyod ang pagkakaisa at isulong ang isang bagong Pilipinas na nakatuon sa ideolohiya at hindi lamang sa pansariling interes. Ayon kay BBM, ang alyansa ay hindi isang marriage of convenience, kundi isang koalisyon na nakabatay sa ideolohiya na naglalayang pagkaisay ng bansa at itaguyod ang isang bagong Pilipinas. Pero doon sa napanood natin na talumpati o pagsasalita ni BBM, nakita natin doon, wala yung ganong tema. Diba? Nakakapagtaka. Nakakapagtaka na biglang nagbago, naging tigre ang isang kuting na bigla na lang tumapang. Dahil ba sa pagkakaisa ng mga grupo na ito, nagkaroon ng koalisyon? Kasi marami na mga grupo o organization o mga partido ang nagsanib puwersa. Dahil iniisip nila kapag sapat na ang mga koalisyon na ito para manalo uli sila. Alam ng taong bayan na binudol ninyo ang buong Pilipinas sa pamamagitan ng kunwaring pagkakaisa. Ngayon uulitin nyo na naman itong kunwaring pagkakaisa na ito.
malinaw na malinaw, isa kang budol-budol man, BBM. At hindi na muli magtatagumpay ang pambubudol mo dahil sawang-sawa na ang taong bayan. Hindi tanga ang sambayan ng Pilipino. Kami ay gising. Sumuporta kami sa iyo ng buong puso. Umiiyak kami nung nanalo ka sa katuwaan. Pero umiiyak din kami ngayon dahil sa mga katarantaduang pinagkagawa ninyo. Baka naman isipin ninyo na gawa-gawa ko lamang itong aking mga analysis na ito. Panoorin natin yung kick-off campaign na ginanap sa Ilocos Norte sa mismong baluarte ni BBM. Narito ang kanyang pananalita. Obserbahan ninyo ang pagbabago ng kanyang pag-uugali. Ito nga ba ang totoong ugali ni BBM? Sa isang pagiging kuting, sa isang pagiging Andres Disaya na pinasusunod lamang ng asawa, ay ngayon ay nagtatapang-tapangan na. Paano nga ba pangungunahan ng isang Andres Disaya ang Pilipinas kung ang sariling pamilya niya ay hindi niya kayang pangunahan? Narito ang video. Panoorin po natin. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhan. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tinatamaan ang ating mga Coast Guard, hinaharang ang ating mga mangingisda, ninanakaw ang kanilang huli. At bukod pa ron ay inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Nakita, nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato, nag-deliver lang yata ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy. Dahil wala naman natin, walang ikukumpara sa ating mga kandidato. Kung iahambing natin sa mga napulot nila, ang ticket natin mula sa Senado hanggang Sangguniang Bayan ay mga leader na subok sa serbisyo. Magandang record na pwedeng ipagmalaki kahit kanino.